Ayan, magandang araw ulit sa lahat, no? So tulad dun sa ating title ng ating video is ano na ba yung mga solar panel ngayon na nasa market? Ano na ba yung maganda? Ano na ba yung mga naging pagbabago ng mga binibenta sa market, no? So dati kasi yung mga poly tsaka mono crystalline, alam na natin yun yung mga basics, no? Na maganda yung mono sa poly. Kasi sa pag makulimlim, mga ganong yung mga basic na ganon is yun na yung pinakabasihan talaga, no. Pero minsan nga tinatalo pa rin ng poly pag mainit lang talaga at hindi na ang tawag nito, hindi maulap. Tapos pag mainit talaga, kumpara mo siya sa mono, minsan tatalunin pa ng poly yung mga mono minsan, no? So depende sa brand. Ngayon, kadalasan kasi yung mga dating mga solar panel na nakikita natin sa market is isang buo. Ibig sabihin isang buo, isang ganyan, isang buo. Tapos, kadalasan yun yung mga may makikita tayong mga second hand nun na binibenta, na pinagtanggalan karamihan sa ang tawag nito sa mga solar farm. At nabibili natin ng mga nasa 3,000, 2,000, depende kung kaibigan nyo yung napagbibilhan natin, no? So mga brand kadalasan nun is yung Trina. Maganda talaga rin ang Trina, no? But ngayon sa market may mga lumalabas na yung mga katulad nito bifacial. Ito yung baliktaran. Yan. So panel dito, solar cell dito at solar cell din sa kabila. Ito hindi pa to ganun kaganda, pero hindi siya, ito yung tagusan, no? Ayan, makikita nyo. Hindi pa talaga to maganda kung sa init ang pinag-uusapan. Mas maganda is yung kung makita nyo yung see-through talaga, yung parang glass lang talaga makikita nyo na wala siyang layer na na nilagay. Mas maganda yun pag yung sa anong tawag nito, pag mainit talaga. Hindi siya nagkukos ng init. Hindi gaano kumpara sa mga ganitong merong tawag nito, may layer pa. Bago yung panel dito, may layer na nilagay sa gitna. Dito, kabila. So, meron siyang pagitan. Ayan. Mas maganda yung talagang clear. Kung may makita tayo, yun yung isa sa maganda doon. Kasi yung solar panel, alam naman natin, pag masyadong mainit, ay bumababa yung kanyang harvest. So alam na natin yon, kaya nga ang solar panel is inaangat talaga, guys. Nilalagyan ng railing, ayan, inaangat to para makasingaw yung init. Kasi pag masyado nang mainit, is yun nga, bumababa yung kanyang harvest. So yung iba, yung mga dati, naglalagay sila nung eksperimento, nilalagyan nila ng tubig. Kung may mga nakikita nyong mga ganon, lalo na yung mga taga UK, yan, naglalagay sila ng pangpalamig, pero hindi na siguro advisable yun. Magdagdag na lang kayo ng panel kasi sa ngayon mura na talaga yung solar panel natin, guys. At isa pa, kung gusto nyong bumili is kung makita kayo ng mga ang solar panel, guys, pag marami yung BB, ibig sabihin yung bus bar, mas mahal yon. So dito sa market natin may mga lumalabas na 16 BB, guys. Dati yung mabibili nyo sa mga solar homes, yun yung maliit doon, mga ano lang yon, 12 pinakamataas. 12 din ata yung Canadian doon. Pero ngayon may mga nakikita na natin, lumalabas na, mura pa rin, yung 16 BB, guys. So 1, 2, 3, 4, 5, 16 yung isang ganito. Mas maganda to, yung mga ganitong panel is kung ganitong size na to, itong akin dito is 8, mga nasa 8 feet yung taas. Ayan, masyado malampas tao to, guys. Kasi pag ito ay kinabit sa hindi 16 BB, guys, na mga panel, like merong 12 BB o 10 BB, mas mura yun eh. Yun yung mga marami sa planta, marami sa solar farm.
malaki talaga yon. Kumpara, kung ito ang kinakalabasan niya, mas siguro ganito. Ayan, ganito ang kanyang diferensya. So malapad, mataas pag hindi 16BB. Ito napapaliit, gawa nga ng technology rin na to. Ang maganda lang dito kasi pag natakpan to, well anyways, ito kasi guys, dalawa na to. Kumpara, anong tawag nito? Balikan natin yung 16BB. Yung ito, literal na dalawang panel to. Ayan. Isang panel dyan, isang buo rito, isang buo rito. Kaya pag natakpan to ng araw dito, ay yung dito ay lumalabas pa rin ng buo pa rin yung power na napoproduce ng part na to pag natakpan tong part na to rito. So yung sabi ko kanina, isang buo, yung solar na walang ganito, matakpan lang yun kahit konti, mga ganito, isang kamay na ganyan o mga 5 dahon ng anong tawag nito, mga malalaking dahon, is talaga mawawala na yung kanyang pinoproduce na kuryente. So plus ito pang 16BB na technology, dinagdag pa dun dito sa mga ganitong hati, ay ito yung mga ganitong 16BB kung makita nyo doon sa ibang nagre-review sa US, ito yung binabaril nila yung ganyan. At kahit napasag na yan, naano na yan, may mga power pa rin o may mga nakukuha at nahaharvest pa rin silang mataas. So tinatakpan ng siguro kalahati dyan, meron pa rin nahaharvest yung gawa nga ng yung mas maraming BB guys, maraming bus bars, mas efficient or nakaka-produce pa rin ng power ng dito sa solar natin. So dati yung pinag-iingatan natin o tinitingnan natin is yung tarpaulin na kasi nabiktima rin tayo dito, parang ganyan lang, pero tarpaulin na pala, kalahati lang yung gumagana. So isa rin yun sa mga pagbabantayan nyo guys, pero pag ganitong ito kasi nagdi-DIY lang tayo, kaya nakasasabi ko, kasi yung iba nagpapakabit naman ng ganito. So sa kanila sigurado na yun, may pera sila diretso na nilang mabili yung maganda talaga kasi galing yun ng mga warehouse at nagbibigay talaga sila ng magandang warranty guys sa mga ganon, at saka makakasiguro na rin sila na hindi yun fake yung nabili nila. Pero sa mga katulad natin na nagbibili ng tawag nito tingi-tingi, so dapat maingat pa rin tayo. So isa pa rin yun, titingnan natin kung talagang yung busbar niya ay tagos sa magkabilang cell. Ayan. At marami ng video tulad dun sa mga nakaraan ko pa ring video. Ganun naman ang naibanggit ko doon. So ganito guys, maganda talaga yung kung makakita rin kayo ng mga 16BB, 16 busbar na mga solar panel at saka yung tagos talaga dito. May mga fake din dito guys na mga panel na bifacial. Ito yung bifacial kabilaan. May mga fake din na ganitong klaseng panel. So ang hindi ko nagustuhan lang dito is ito, mayroon pa siyang tawag nito, may in between sa panel sa cell. So dito is yung ating PB is yung Seraphim guys. So yan. Ang lang dito is mataas. Nga pala, sa pag-facial is mataas konti yung kanyang power kasi yun nga magkabilaan nito pag naliwanagan din dito, nag-harvest din sa kabila, kaya kadalasan sa bifacial mataas yung kanyang power output o yung kanyang voltage, kaya i-match muna kung ilan ang bibilhin, kung ano yung capacity lang na pwedeng i-handle ng inyong MPPT o ano bang ginagamit yung inverter na hybrid. So yun lang, konting share ko lang kung ano yung mga bago-bagong lumalabas nakikita natin sa market. So ito guys, mga bifacial na N-type na maliit kumpara sa mga kadalasang malalaki. So nasa 35 kilos yung isa. At yun nga, mas slim siya kumpara dun sa mga hindi bifacial guys. Tsaka less yung busbar. Yan, maraming salamat hanggang sa susunod. At
paki-subscribe at like ng